May mahal tayo ito, may mahal atin pong hallelujah, praise the Lord. Respetuhin ang banal na salita na ating pinakamamahal pa ino na ito po'y dadalhin sa ating beloved Ordin Pitzer, Kuya Nibinias. Hallelujah, praise the Lord. God bless you. Brother Piri Villaros, everybody say praise the Lord. Taas yung kamay mga minamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig na magapawa sa amin. Na sa araw na to, gitipon mo kami naman upang haalalahanin ang iyong paghirap sa Krus Kalbaryo, ang iyong tawanan na bayubay sa Krus Kalbaryo, na durog dahil sa amin, at sa mga dagu mo na umagas, lumabas sa iyong katawan na patawad sa amin, Lord. Sa oras na to, salamat sa paglagis pagyugto ng gawain, presensyang pinadama mo sa amin, Lord. Sa mga oras to, lingisan mo kami, tulungan mo kami, kay wala ka sa aming magwa, ikaw lang talat sa aming buhay, Lord. Pagpalamin bang lingkod mo, ikaw magbikarong kaluman sa akin, wala ka sa malaga sa dalangin mga pastor. Abilities to alam, meantime prophet, Lord, bless me and with me, Lord. Teach me, my God, I cannot think without you, my Lord. Open the understanding of the breath, and the gospel, and with me right now, cast out hindrances in our midst, right, the Lord. In Jesus' name. Amen, Pastor. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God, and we give double honor and respect to our beloved noble evangelist with us, Almeida, the end prophet of our loving God, and we remember and cherish the blessed memories and prestige and beloved Ambassador Lina Almeida, and all beloved children, the whole Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sisters, to all of you, my dearest brothers and Christ, and sa ating mga webcast viewer, patuloy na nood ngayon hanggang sa mga oras to, wherever you are, hallelujah, I will greet you in the name of the Lord Jesus. Palakpakan po natin ating mahal Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kita maglangan mga minamahal sa ating oras. Iulisapin natin ngayon. Sa araw na to, mga minamahal, ang ating pag-aralan, yung ginatawag na holiness. Yung kinatawag na kabanalan. Amen? Importante mga minamahal ang kabanalan sa bawat Kristiyano dahil ang Diyos natin na pinaglingkuran ay banal. Ang tumawag sa atin ng Panginoon ay banal, dapat ang lahat na sumasamba sa Kanya anak na ay sila po'y mga banal. Palakpakan po natin Diyos. At ano ba yung kaimportantihan ng bakit tayo maging banal? Kaya kung di tayo maging banal, ang Biblia nagsabi, wala pong makakita sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pag hindi pag-ibasa, sa Hebrews chapter 12 verse 14, the book of Hebrew, chapter 12, verse 14. And i-read po ang 1 Peter, chapter 1, verse 13 up to 16. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 14. Panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao, ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini, walay bisan kinsa makakita sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, ang talata ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So nakasulat dito, without holiness, no man shall see the Lord. Ang walang kabanalan ay hindi po siya kailanman makakita sa ating Panginoon. Bakit nandito tayo sa ministry ito, bakit tayo naglingkod sa ating Panginoon? Dahil gusto po natin pagdating ng araw, makita natin sa langit ang Panginoon. Face to face. We have seen the face to face ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa Biblia, pag wala kang kabanalan, hindi ka kailanman makakita sa ating Panginoon. Pag hindi ka makakita sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka pwede sa langit. Amen ba? Amen. Hindi ang Diyos sa langit. Wala namang Diyos, wala naman dito ang Panginoon sa lupa. Ang makita mo dito sa lupa, mga Diyos-Diyos. Gawa ng bato, kahoy, simento at mga bakal, unsa pa na, mga ceramics, mga porcelain, yan po makita natin. Ang Diyos na pinaglingkuran natin dito ay Espiritu. Amen? Hindi natin siya makikita, ngunit atin siyang madadama. Palakpakan natin Diyos. Gaano man sa kadako ng Diyos. Sabi nga, how big is God and His vast domain? Gaano ka Diyos at ako ang kanyang dominion.
Pero gaano naman daw siya kaliit, napapasok sa ating puso. Dahil siya po ay Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminaldri po sa akong binasa, isang convention ng mga tanan ng mga pastor na grabe nga mga television program, mga speaker nila. Ngunit may nagsalita na isang tao at na lahat sila'y naaghak na bigyan ng pansin sila. Bakit? Ang kanyang minsay ay about holiness. Sabi dito, in this day of exciting worship, teams, powerful preaching, skills, great name speakers, TV ministries, mega churches, ministries, stirring music, creative programs, large crusades and exciting revivals. But there is one thing that gets little attention and little emphasis in the church. And in fact, get buried in all the stuff. This is holiness. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang problema ng mga tao sa buong daigdig, no? Most people iba-ibang konsepto sila about holiness. Ang iba nagsasabi nga yan, is a matter of spiritual deep lang yan. That makes them more spiritual than others. Para bang spiritual deep laman, mga sabihin, kung ikaw magpakabanal, maging malinis ka, ay maging mahigit ka sa ibang mga Kristiyano. Yan pong ibang mga konsepto. Amen ba? Amen? Makes them more spiritual than others. Or that it seems a negative, constrictive lifestyle that is boring and uninteresting. Iba naman ko mga parang gawa-gawa lang ang estilo ng buhay at hindi nakaboring at hindi interesado. Amen? Kasi ibang churches, wala may kabanalan. Kaya maging boring ko, wala ka ng interest sa sayawan, wala ka ng binayle, boring. Wala ka ng kasayahan. Boring at hindi interesting. In reality, holiness is in the Bible is an action concept. Sa tinuod ko, sa totoo lang, ang kabanalan sa Biblia, ito po'y gawa, aksyon at konsepto ng tao. Sa imong ginagawa, sa imong pagsagawa, at imong konsepto sa tao. Amen? Amen? Action mo, your action and concept. Because holiness is not just what we don't do. It is very much what we positively do. Ang kabanalan daw, hindi po na dahil sa ayaw mong gawin, kundi ito po ay napaka-importante na bagay nga dapat mong gawin at ito po ay positibo. Ang itawag na positibo, yung tamang pag-iisip at tamang gawa. Amen? The positively do. Pero kung sa COVID, hindi pwede maging positibo ka. Dapat negatibo ka. Pero sa paglingkod sa Diyos, we are in the positive side. Isipin, ginagawa natin yung tama at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Eh pag sa negative side ka, sa demonyo po yun. Kaya sabi dito, it is very much what we positively do. Dapat ito po, kailangan dapat gawin ng tao at tama ito. Nga gawin niya. Because holiness in the Bible almost always connected with actual lifestyles. Not just with some state of mind. It is very powerful and a very practical and very positive. Palakpakan natin Diyos. Ang kabanalan sa Biblia is almost talagang kailangan. Always pa connected with actual lifestyle. Connected with actual lifestyle. Your action, what you are doing positively in your daily lifestyle of your life. Kailangan ito po makita sa buhay mo. Hindi lamang sa pag-iisip, mga minahal, kundi ito po very powerful. Makapangyarihan at ito very practical. Simple lang dapat at ito po dapat very positive. Tama nga dapat gawin mo to at very practical lang ito, pero ito'y makapangyarihan. Bakit? Kung magawa mo to, ang Diyos kasama mo palagi saan ka man mo paroon.
Because the God that we serve is a holy God. Pag banal ang Diyos mo na pinaglingkuran, dapat ikaw nga Kristiyano, banal ka rin. It is the power of God in yourself, what you are doing, it is the power of God. Nga kayo, gagawa ka ng positibo at tama in action, in your lifestyle, nga makita si Kristo sa buhay mo. Amen ba? Kay Kristiyano, ibig sabihin ng Christian is Christ-like. Amen ba? The word Christian came from the word Christ. So kung Christian ka na, Christian ka na, so dapat ginapamumuhay mo ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Ang Panginoon ba nagsasabong? Ang Panginoon ba nagbibilyard? Ang Panginoon ba nagiinom? Tubig, umiinom siya. Amen. Ang Panginoon ba nagapanapaw? Ang Panginoon ba nangangagaw ng ibang asawa? Ang Panginoon ba nangagaw ng ibang bana? Hindi po yun. Amen. Amen. Ang Panginoon ba nang chichismes? Ang Panginoon ba naglilibak? Hindi po. So kung ikaw Kristiyano na, mayroon ka ng kapangyarihan na tanggap sa Diyos na ang kabanalan ng Panginoon ay nasa puso mo na. That is the powerful, active lifestyle in your life. Ngayon, you must to do it positively dahil ang Diyos sa puso mo na nakatira at nananahan. So ipakita mo yung totoong buhay Kristiyano as Christ-like. Katulad ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo yung hindi kayo maka-amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya the basic concept of holiness, nakikinig ba kayo? The basic concept of holiness in the Bible is that of separation. A separation from sin and a separation to God. Ito ang pinakakonsepto ng Biblia about holiness, meaning separation. You must to be separate from this world. Amen? Kung ang mga tao sa labas nakita mong ginagawa, hindi ka pwede makiuyon sa kanila. You must to be separated from among them. Separate ka. At maging separate ka para sa ating mahal na Panginoon. Ano ba sa separate? Anong tamang salita sa Bisaya sa separate? Mubulag ka. Mubulag ka. Mapahilayo ka. Amen? You must be separated from yourself, your life from them. Hindi ka pwede sa office mate mo, sa eskwelahan mo, sa trabaho mo. Siyempre, puro sa libutan. You are surrounded by mga worldly ng mga tao. Mga kalibutanon sa libutan sila. So kung nakikita mo sila nagsusugal, nagiinuman, naggara-gara ng istorya, nagbinastos ng istorya, hindi ka pwede musali doon. Dahil sabi ng Biblia, the basic concept of holiness is separation. You must separate from among them. Hindi ka pwede makitagbo ka na, makisama-sama, makalubilo ka na sa istorya na walang kabuluhan. Ikay mag-separate ka, umiba ka ng iyong lugar para dito makapag-concentrate ka sa pagpalakpag, pagpupuri, pag-istorya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Parang isipan mo, ang puso mo ay palaging malinis sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Palagi positibo ang iyong mga ginagawa. Para may mga tao magkita sa iyo, bakit nag-iba yun? Hindi sa nagipaghalubilo doon. Masaya sila, nag-inuman sila. Bakit wala sa doon? Yun ka makikita kanila. Bakit iba ka, Brad? Iba talaga ako. Bakit? Kristiyano ako. Amen. Ano bang Kristiyano? Katulad ni Kristo. Christ-like. Ganun ba? Maganda pa lang sa inyo, Brad. Sasama ako sa inyo pagsamba mo. May makumbinsi ka na. Hindi ka na nangaral, may nakumbinsi ka na. Bakit? Nakita nila sa iyong positive action. Tama mong ginagawa. Ngayon, separated from sin. Nagbulag ka, nagpahilayo ka sa kanilang ginagawang mga kasalanan sa sanglibutan ito. Dahil Kristiyano ka na. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Ayan ang sabi ng Biblia. Without holiness, no man shall see God. Walang kabanalan, kailanman, walang isa na makakita sa Diyos. Useless at sayang
Yung ating paglilingkod na ilang taon, umpisa pa tayo ng namulat sa ministry ito. Tumanda na tayo, malapit na tayo makalbo, pumuti ng mga buhok natin. Diba sa ating dubli-dubli ng apo, at yung apo mo, mga apo na rin. Amen? Ganon pa rin yung ginagawa mo, hindi mo naunawaan ang buhay mong Kristiyano. Dapat tumanda ka ng Kristiyano, alam mo ng ginagawa mo. Matagal ang pinapangaral ito sa pulpito, hindi lang ako. Marami ng preacher na una pa sa akin dito. Lahat pagsabing holiness, separate. Lumayo ka, mag-iba ka sa kanila. At dear beloved pastor, itong pinapangaral nila, itong beloved pastor Mama Lynn, noon pa yun, nasave ako 1984 until now, ganoon pa rin ang pangaral nila. Dahil hindi po, ang katuruan ng Biblia, hindi po nagbabago. Yan pa rin nakasulat sa Biblia, ilang taon nang lumipas. Hallelujah. Ang Biblia hindi nagbabago. Ganon pa rin ang salita niya. Pag sabing ka banalan na holiness, lumayo ka at magsipirit ka sa kanila. Huwag kang gagawa ng kasalanan sa mga taong makasalanan. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Yun po. Holiness in active, not passive. Aktibo ka, hindi yung lulusot lang, passive. Ibig sabihin, ginagawa mo. Yung active action ginagawa mo. Pinamumuhay mo. Hindi yung passive lang, yung dadaan ka lang. Lulusot lang sa isipan, ginagampanan mo lang, pero wala mo gina-take action. Kumbaga sa simbahan, banal ka. Pag uwi mo sa tahanan mo, pag hubad mong uniforme mo, wala na ang kabanalan mo. Holiness, mga minamahal, hindi po passive yun. Kundi iyan po ay active. Sa church man ka, sa bahay man ka, sa eskwelahan man ka, sa negosyo man ikaw, sa bundok ka man, sa dagat ka man, wherever you are, wherever you go, isipin mo, Kristiyano ka, Christian ka. You must to be like Jesus, Kristiyano ka. Hindi po passive ka lang, dumadaan ka lang, lulusot sa isipan mo, ginagpakitang tao ka lang. Kundi ito'y aktibo na gawin mo. May nakatingin sa iyo at wala nakatingin sa iyo. Hindi ka pwede magtago-tago. Bakit? May mata na malaki nakatingin sa iyo palagi sa lahat mong ginagawa, sa lahat mong iniisip. Alam na alam ng Diyos anong ginagawa mo. Sa tao, makatago ka. Sa preacher, makatago ka. Sa mama mo, makatago ka. Pero sa Panginoon, hindi ka makatago. Nakikita ng Diyos how you do it actively and passively. This word of holiness. Nakikita ng Diyos. Hindi tayo pwede maging pakarong nun dito. Walang Kristiyanong plastic. Walang Kristiyanong hipokrito. Ang Kristiyano ay totoong totoo. Walang Kristiyanong balat kayo. Alam nyo bang balat kayo? Ha? Alam nyo bang Kristiyanong nagbabalat kayo? Ha? Hindi makasagot. Ha? Kung sa English, double faces. Pag dito, mabait. Pag dito, masama. Pag dito, babae. Pag dito, lalaki. Yan ang tawagong balat kayo. Kumbaga sa simpleng istorya sa limutan, double blade. Amen. Ang tawag sa Biblia yan, hypocrites. Amen. Parisiyo, pag abot sa merkado, saludo mga tao, napakabanal, kay nakaputing, nakasutana. Pero yung mga puso, bulok na mga kalansay, halos kakain ng mga tao. Ibig sabihin, banal na yung damit. Pero yung puso, lobo. Amen. Di kayo magka-amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Holiness is active, not passive. 1 Peter chapter 1, verse 13 up to 16, kindly pakibasa. Libro sa unang Pedro,
Kapitulo 1, versikulo 14 hantod sa 16. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. Amen. 15. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magbalaanon sa tanan ninyong pagawi. 16. Kaingon sa naisulat, kinahanglan kamo magbalaan, sanglit ako balaan man. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, ang talata ay 14 hanggang 16. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangangasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. 15. Ngunit yamang banal ang sa iyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Palakpakan po natin, Diyos. So, it is an holiness active at not passive. Kaya sabi ni Pedro, Peter here describes the holy life as one who prepares his mind for action. Sabi ni Pedro. Si Pedro po ay nag-describe, pinapaliwanag niya ang banal na buhay ng tao nga isang tao na nagpreparar ng kanyang isip nga may gawa. So ang holiness, mga minamahal, it is an active. Aktibo mong ginapreparar sa buhay mo na maging banal ka sa iyong pag-iisip nga mayroong aksyon. May gawa. Ginagawa mo yan. Na alam mong mali, hindi mo dapat gawin. You take action to separate. Dahil alam mong kasalanan. Dahil yung holiness is separated from sin and from this world. It is a positive action, active sa isipan mo na gawin mong tunay nga lifestyle sa buhay mo. Amen ba? Amen? Hindi mo pwede mapagbigyan yung laman mo. Sabi ng binasa natin sa 13, as obedient children, not fashioning yourself according to the former lust in your ignorance. Sa Bisaya pa, Bisaya. Libro sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14. 13. 14. 14. Umpisa sa 13, sa 13. Sa 13. Busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamog panimuot. Oh, ulitin mo, Brad. Busa ang damang inyong mga salabutan sa pagmaugdan o maayo Panimuot. panimuot. Ug laumi ninyo ang hingpit nga grasya nga igahatag kaninyo inigpadayag unya kang Hesukristo. Laumin yung himpit na grasya nga ihatag kaninyo inigpadayag unya kang Hesukristo. Sa 14. 14. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, Ingon nga manak masinugtanon. ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto. Amen. Ayaw na kamo magpahiuyon sa mga pangibog kaniadto sa wala pa kamoy kahibalo. Ikaron, pwede ba mag-ignorante kapag yapon garon, tigulang ka ng Kristiyano? Sabihin mo, wala kang alam sa kabanalan? Noon, bata ka pa, hindi mo pa alam. Kaya ginagawa mo yung pangibog na lang. Karumihan sa ginagawa mo sarili. Dahil ignorante ka pa noon. Ngayon, matanda ka ng Kristiyano, alam mo na yung ginatawag na kabanalan. Dapat, tapos, gagawin mo pa? So, ang ibig sabihin, hanggang ngayon, ignorante ka pa rin? Don't tell me, hanggang ngayon, ignorante ka pa? Wala ka pang alam? Ilang taon nang Diyos mo kusin sa CDO? Ilang taon na tayo nag-celebrate nung last anniversary? 29. Ha? 29 years! Ang taong edad 29 years may sapat ng pag-iisip. Normal na yan, hindi na abnormal yan.
So alam mo na ang ginagawa mo, naintindihan mo na yung salita ng Diyos. Alam mo na yung pinapangaral dito, na ang Diyos sa pinaglingkuran mo, banal. Dapat magpakabal. Lumayo ka na sa kasalanan. Noon magawa mo pa yon, pangibog sing unod. Dahil ignorante bata ka pa. Ngayon matanda ka na. Amen. Don't tell me hanggang ngayon, ignorante ka pa rin sa salita ng Diyos. Wala ka pa rin alam. Balik-balik ka lang sa kasalanan. Balik-balik ka lang sa iyong ginagawa. Na alam mong kasalanan. Mga minamahal, huwag tayo magpagapos kay Satanas. Huwag tayo magpaluko kay Satanas. Kaya sabi ng Biblia, ulitin ko, Hebrews 12:14. Pag walang kabanalan, walang makakita sa Diyos. Kung magpatuloy ka sa ginagawa mong kasamaan at kasalanan, kailanman hindi mo makita ang Diyos. So kung hindi mo makita ang Panginoon sa langit, saan ka ilagay? Sa ilalim. Ibang Diyos ang makita mo. May pangil, may sungay, mapulang mata. Mga minamahal, peanut ignorance. Huwag tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Dahil matatanda na tayong Kristiyano. Amen ba? Yan ang sabi ni Pedro. Ingon nga anak ng mga sinugtanon, ayaw na kamo magpahiuyon sa mga pangibog kaniadto sa wala pa kamoy kahibalo. Kaniadto pa yon. Di wala ka pang kahibalo. Ay ngayon, sabihin mo wala ka pa rin kahibalo. Ang tao nga hanggang ngayon wala pang kahibalo at kaalaman, abnormal yon. Mongoloid yon. May diferensya ang isip. Pero yung taong tumutubo, lumalaki at tumatanda, na normal, tumutubo rin yung pag-iisip. Tumutubo rin ang karunungan. Tumutubo rin yung kaalaman. Tumutubo yung panampalataya. Tumutubo yung takot sa Diyos. Tumutubo ang pagkabanal. Tumutubo ang kanyang spiritual na paglilingkod sa Diyos. Alam na pa ang iyang iniisip, yung gusto niya maging malinis, maging banal sa pagpagamit sa harapan ng Diyos. Walang halong karumihan, walang halong pangibog sa laman, walang halong kasalanan, malinis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang gusto niya, pagdating ng araw, makita niya ng mukhaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, hindi na magtagal, babalik ang ating mahal na Panginoon. In the moment, in the twinkling of an eye, hallelujah, when we hear the last trump of God and the sound of the trumpet of the archangel. Tayong lahat na banal nga handa, malinis ang puso. Lahat tayo makarinig ng mga budyong ng ating mahal na Panginoon. At tayo magising, hallelujah, pagising natin, magbabago yung anyo natin, maging immortal na tayo, lilipad na tayo sa kalangitan, sunduin natin Panginoon sa alapap, hallelujah, rapture na, dalagitin na tayo ng ating Panginoon. Karapat dapat ka lang pumasok sa langit, karapat dapat ka lang humarap sa harapan ng ating Panginoon. Makikita mo ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit? Banal ka na, nagpakabanal ka na, naging malinis ka na, may takot ka na, lumayo ka na, nagsipirit ka na sa kasalanan, pero hanggang ngayon, nakagapabiling ka ba sa sala? Igsoon nga ituri to tell you, pagdating ng Diyos, hindi ka madala. Ang sabi ng Biblia, walang makakita sa mukha ng Diyos kung sila lahat ay walang kabanalan. Holiness is separation from sin and separation to God. Mga minamahal, sa simpleng iksina, salita ng Diyos, nawa mainsamtan natin ang ating pagkakristyano. Hindi biro ang maging Kristiyano. Pagdating ang araw, naging pabaya kang Kristiyano. And you hoping and assuming that someday you will go to heaven? No. The Bible say, without holiness, no one can see the Lord. Kanailan pa tayo magpakabanal?
Kailan pa tayo maging malinis? Kailan pa tayo lalayo, talikod sa kasalanan? Kailan pa natin putulin yung ginagawa ng mga tagong-tagong kasalanan upang tayo maging banal? Sayang yung paglilingkod natin, ilang taon maiwan ka sa lalim, impyerno puntahan mo, grabing kahirapan doon. Mabuti pa hindi ka pinanganak sa lupa, sabi ng Biblia, kung itapon ka lang daw sa impyerno. Mabuti pa hindi ka nang pinanganak sa lupa. Kay maranasan o panghirap, kung pinanganak mga ngayon, magpasalamat ka dahil tinawag kang born again Christian. Pinanganak kang muli na maging katulad ni Kristo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang Diyos nagpreparar sa atin ng langit. So, gipreparan tayo ng Panginoon ng langit. Tayo dito sa lupa, napakaswerte natin. Sino naman tayong preparahan ng Diyos ng tahanan, mansyon sa langit? Hindi ba natin iisip yan? Sino tayo? Who we are in the sight of God. Trapo lang tayo na marumi. Basura. Abang ipiparahan tayo ng Diyos ng langit, mansyon sa langit. I will go and prepare a place for you. And then if I will come again, I will get you all. And I will bring you into my mansion. Sino tayo na hindi tayo maging sincero, magmakatuwid, magpakabanal sa lupang ito sa paglingkod sa Diyos ng Panginoon? Hinandaan po tayo ng mansion. May mansion na tayo, may buhay na walang ganpa, maging maligaya pa tayo. Sabi isang pastor, sa langit, hindi maputol ang kwirdas sa kagalakan. Hindi maputol ang grabing kapayapaan. Sa langit, wala nang karamdaman. Sa langit, wala nang kapighatian. Sa langit, wala nang problema. Sa langit, di ka na maghirap. Walang gutom. Walang virus. Wala tanan. Payapan, maligaya tayo. Ganito sa lupa, ayusin natin, itama natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil napakaswerte, you are so blessed and blessed people of God. Chosen generation, pinili tayo ng Diyos. Royal priesthood. Special people of God, that our God prepare us a mansion in heaven. Tapos dito, hindi natin bigyan ng pansin yan. Hindi natin bigyan ng halaga. Ano bang klaseng paglingkod mayroon tayo? Ulitin ko, hindi na tayo ignorante. Hindi na tayo bata. Na babalik-balik tayo sa kasalanan sa ating kailigmon pangibog sa ulol. Hindi na. Dapat magpakabanal na tayo. Dahil Diyos na pinaglingkuran natin dito ay banal. Napakaswerte natin. Sambahin mo lang, Panginoon, every Sunday, every Wednesday, Friday, hindi mo pa magawa yan. Na pinagandaan tayo ng langit, mansyon sa langit. Hindi pa natin ayusin ang ating paglilingkod. Na simple lang naman ang sabi ng Panginoon, ako'y banal na tumawag sa inyo, dapat kayong magpakabanal. Talikuran nyo na ang kasalanan at sumunod kayo sa ating Panginoon. Separate from sin, separate from this world, and also separate unto God. To God. Mahirap pa na gawin, mga minamahal. Hindi po yan mahirap. Napakasimpleng bagay lang yan. Kung ikaw may tamang pag-iisip. If you have wisdom, if you have knowledge and understanding, dahil hindi tayo ignorante, katulad noon pa. Noon, bago ka, bata ka pa, magagawa pa ka ng salanan. Pero kung matanda ka na, ugod-ugod ka na, hindi mo na kaya gumamang salanan. Amen? Kaya tayo going straight
sa paglilingkod sa ating Panginoon. It's time for us to awake. Magising tayo. Pagsisihan natin ang ating nagawa na pagkakasala, pagkukulang sa Diyos. Upang yung pag-take mo, partake mo ng katawan ng Panginoon, may isip mo, isa ka pala sa katawan ni Kristo. Isa ka sa pinagharapan ng Panginoon. At ang kanyang dugo na lumabas sa kanyang katawan, papasok sa puso, isipan mo, patutuong pagsisisi mo, patawarin ka ng Diyos, lilinisin ka. Pag lininis ka ng Panginoon, ipangako mo, totally, putulin mo na, talikuran mo na ang paggawa ng kasalanan. Be holy and be separate from sin. Awitan natin this moment. Hallelujah. Jesus. Na tahanan at sa akin ay kanyang inilaan. May langit siyang inalaan para sa atin. Mansyon sa langit. Bagamat hindi karapat-dapat. Makikita natin ang bukaan. Mga luhay Luha kanyang papahinga. papahinay kahit sino man. Singgit mo. Bigayin mo yung puso mo. Itaas yung kamay. Purihin mo ang Diyos, magpakumbaba ka. Hingin ka ng tawad sa Diyos. So you surrender your life to Jesus. And then surrender. Ask forgiveness from the Lord for all the sin you have committed. Hallelujah. Aron babalik sa puso mo ang banal na Espiritu. Ay pag wala tayong kapangyarihan, pag walang banal na Espiritu Santo. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa langit na tahanan. Touch him here, Lord. Touch him here, Lord. Forgive him, Father. Jesus. Purihin ka lang. Purihin ka malapay. Purihin ka malapay. Purihin ka malapay. Jesus, hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Kanya. Salamat, Lord, mahirap uluhan. Salamat sa langit bilagan mo. Jesus. Kanya papahin ay sino ka man. Mga luhay kanya papahin. Kahit sino ka man, kahit sino ka man, papahira ng Panginoon ang ating luha sa mata. Napakarumi natin, napakaitim natin sa harapan ng Diyos.
Apan, kung tayo magsumikap, magsumamo, nga hingi ng patawad, kaya tayo paputiin at patawarin. Dahil pinagdahandaan niya tayo ng mansyon sa langit. Hindi tayo tagalupa. Kawag tayo mag-enjoy ng kasalanan sa lupa. Tagalangit tayo. Dapat magpakabanal tayo. Dahil yung langit para lang sa mga banal. Dahil ang Diyos doon banal. Salamat, Lord. Hindi kami karapat-dapat sa... Katsatsat. Salamat sa habag at awa mo sa amin. Grabe yung pagpapatawad sa amin, pag-unawa. Bukas palaging palad mo tanggapin kami kahit kami nagkakasala at lumalayo sa iyo. Di masukat ang gugma mo, Lord. You cannot fathom the infinite love for us, my God. How high, how deep and wide. Kaya mga minamahal, magsumikap tayo. Magmakaawa tayo sa ating banal. Taas yung kamay nyo, manalangin tayo. Bigayin yung puso nyo, rumadaman yung presensya, yung totoong pagsisisi. Taos pusong pagsisisi, panghingi ng tawad. Upang babalik muli sa puso natin ang banal na Espiritu. Yung totoong kapuspusan, yung ating madadama. Kasiyan, kagalakan, kapayapaan, tutulang luwa sa mata, hindi masabdan nga luwa sa kalipay. Maramdaman natin na tayo pinatawad ng Panginoon. Tinanggap ang ating pagsisisi. Tinanggap niya ang ating manginang tawad. Maibalik tayo ulit sa presensya ng Panginoon. Ni isa tayo sa kanyang katawan na pinaghirapan. Opo, mahal na Panginoon. Nandito kami sa harapan mo. Nagsusumamo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat naming nagawang pagkakasala. San makalimot kami na kami pala'y mga anak mo na dapat kami magpakabanal dahil may hinanda kang langit sa amin. Sorry, Lord, sa lahat ng pagkakasala. Patawarin mo kami ng lubusan na nakikita mo aming totoong pagsisisi. Hindi na namin balikan ang kasalanan. Mupalayo na kami. Mubulag na kami sa kasalanan. Musipirit na kami sa kasalanan. At kami maglingkod sa inang taos puso. Patawarin mo kami ng lubusan, Lord. At gawin mo kaming karapat-dapat sa mga oras na to. As we remember thy broken body and your blood shed from your body for the forgiveness and cleansing of our sins, Lord. Please be a part of thy body, Lord, right now. To the precious, beloved pastor, forgive us, Lord. Forgive us. Forgive us. Cleanse our heart, Lord. Purify our heart this moment. Ibalik sa puso namin ang iyong banal na Espiritu. Jesus. Mga minamahal, as we meditate the Word of God,
Habang hinawakan yung tinapay. Nung sabi dito ng Biblia, 1 Corinto 11:26, for as often as we eat this bread and drink this cup, we do show the Lord's death till He come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body of the blood of the Lord. But let a man examine himself, examine yourself, and so let him eat that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Itong dahilan kung bakit marami naghihina, maraming nagbabackslide, maraming nagkasakit, maraming nagkaproblema. Ang iba nangamatay. Di wala nabigyan diin ng karapat dapat itong katawan at dugo ng Panginoon. Not discerning the Lord's body. Let examine yourself. Eksaminan nyo ang inyong mga puso at sarili, mga minamahal. Kung saan banda kayo nagkasala at nagkamali, nasupak niyong kalooban ng Diyos. Hinulsuli at ipangako mo, Lord, ayaw ko nang balikan pang sala. I have to separate sin, and I will separate to worship you and praise you, my God. Ikaw lamang ang ating paglingkod na alagaran. Habang inawakan yung tinapay, itaas yung tinapay. Symbol of the broken body of our Lord. And when he had given thanks, he brake it and said, take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ating kaunon. Hallelujah. Gunitan niyo yung ubas, simbolo ng tugo ng Panginoon. Ito ang magplinis, magpatawad ng ating pag-aasaran. Maghugas. After the same manner, he also took the cup when he has supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. This do ye as often as we drink it in remembrance of me. Inumin natin, mamla. Hallelujah! Sing it, hallelujah. Purika malamay, purika, persahabatan ka. Purika, persahabatan ka, mga Panginoon. We want to be present with our next William. Thank you for the moment of Jesus. Thank you so much for the mercy, for the revival, for forgiveness you give it to us, Father, today. Purika, labatan ka, Lord, tayo ka. Labat dapat ka, puri persahabatan, simbahon ng ina. Hallelujah!
Hallelujah! Napakasarap isigaw, Lord. Itaas yung banal ng pangalan. Ibatugba ang mga boses na magpuri sa iyo. It's a great revival you have given to your church today. We lift thy great, wonderful Father. We exalt you, Father, Lord. To the first prayer, beloved, honorable pastor, your entire prophet, thank you so much for the prayer and sacrifices. Naabot kami rito sa Cagayan de Oro. Binagpala mo kami ng lubos. Maraming salamat. Maraming salamat. Wala mapaglagyan ng aming pagpasalamat at pagpupuri sa iyo. A countless time of thanksgiving we render and offer to you this moment, my God. Thank you so much, God. Purihin ka. Thank you, Lord, for that strong victory. Mga minamahal, ipatong kamay sa ulo niyo habang naramdaman niyo pang presensya. I-rebuke niyo with all power and authority. Karamdaman, kahinaan, lahat problema, karapan, kalistanan. Bisyo. Lord, ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kaligitnan. Touch every heart, Lord. Touch thy children this moment, Lord, to the first prayer of my pastor. Heal the sicknesses of the problem. Change your life completely, revive them completely, my God, remove devices, poverty, weakness in their life, Lord, in Jesus' name. I bind up them most infirmity, sickness and diseases. Cast out from him right now. In the might of Jesus, be healed. Right now, bless thy children financially, physically, spiritually, liberty, violence, and problems in their life, Lord, weaknesses, Lord, give them. Bless them so much, my God, in Jesus' name. Heal them right now. Solve the problem right now. In Jesus' name. Hallelujah. Balagpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Paminamahal na tayo tumayo. Singgit, kusog, hallelujah. Galing sa puso. Hallelujah! 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 Amen. Mga minamahal, gitugon God sa ating mga pastor, huwag mag-absent. Linggo, Miyerkules, at Biyernes, patuloy maglingkod sa Diyos at magpakabanal. Dahil anytime now, dito na alam ano mangyari sa buong daigdig. Mas mayo na kasigurado kita na tayo banal at malinis sa harapan ng ating Panginoon. Sa ating mga mahal nga bisita, mga baguhan, kung mayroon pa sa likod, dala nyo sa tunga dire, yung mga bunga, mga bisita. May naapa ba? Bayo kamot. Bayo yung kamot para ingon sa Biblia, may upat ka reglamentong kaluwasan. Upat. Pagtuo, paginulsol, bautismo sa tubig, pasailong sala. May tubig kita da, may tab. Tuslob ka mo, kinaman ta sa nina. May robe kita. Nga iilis nyo para hindi mabasa nyo sa nina. Pag wali nyo, nakihilis na mo. Bautismado na mo, napasailong sala nyo. At pang-upat, maabling langit, manaog sa inyo, makonsad sa iyong kasing-kasing ang banal na espiritu. So, yan ang patik-timbre nyo para pagdating sa langit, ay dawaton mo dito sa Ginoo sa langit. Aron mag-angkon mo sa mansyon, kinabuhing dayon sa langit. O, naaba. Bayo kamot nyo. No, unang step, inyong may pagtuo man ka mo, naganhin mo diri, inyong dawaton ng Ginoo. Ito po yung acceptance, pagdawat at paginulsol. So, ibayaw kamot nyo, inyong dawaton ng Ginoo at paginulsol. Ipiyong yung mata, kinasing-kasing. Tubag kamot, sunod sa akong pangamuyo, isulti nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Ginoo, Ginoo, salamat sa mga pulong ni mo na ako nadungog, Ginoo. Gidawat ko ikaw nga personal nga mangluluwas. Diyos o gari sa akong kinabuhi. Isulot ako ngalan, Panginoon sa langit, luwas ako maging anak mong tinuod sa kasing-kasing binuhatan o kamaturan.
Pasayluha ako. Luwas akong tibok banay pamilya. Sa pangalan ni Jesus, yung ginawat. Amen. O Panginoon, salamat sa mga katawan niya karon. Pasayluha sila, kaluwi sila. Kamuning umpisa, sinugdanan. Pagpangalagad kinimo Ginoo. So nagpanggampo sa mga pastor, luwasan ni mga tawhana. Sa kamay ng kaaway, ano sila maghamana ng binubuhay na walang gan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So niya, before ang pauli, magbabautismo mo niya na may baptismal tab. May tab sa likod. Bert, may sulod na? Oh. Na may ilisanan, may robe kami. Baptismal robe. Paili sa inyo. Para pag uli nyo, kompleto na ang inyong kalawasan. Kung sa man mo na nga Diyos sa dalan, ampingan na kamo sa atong mahal na Ginoo. Muna ang kaluwasan. Present sa adlaw, sa oras ngayon, ang kaluwasan. Ang kaluwasan kasi dagan present, past, and future. So kaluwasan karon in the present time, future, pag-atubang sa Ginoo, at in the past, giluwas na kita sa Ginoo dahil nagpanan sa Krus Kalbaryo. Yun ang kaluwasan, simple lang. Past, present, and future. Sige po, God bless you, balik silang kuranan. O magkuha kita sa anong special love offering. Ama naman sa langit, Diyos, kamanan sa salamat, Ginoo, sa tapos nagawain sa kaigsunan, hindi nagsasawa. Pagkatag ng mga special love offering, Lord, palangini sila. At tayo balik na magalibong bisis sa mga ginahatag nila alang sa blaton mo, Lord. Bless them so much financially, spiritually, to the first privilege pastor. In Jesus' name, amen. aking naman, nais kong mag-alis sa'yo. Sa aking puso, lapit parati sa'yo. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang ligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang ligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Amen. God bless you po. Manindong tatanan, mga minamahal. Mang-isoon, pag yung mga maghawid ng offering cloth, dito na magtindog sa gate. Before malugwa ka mo sa gate, maghatag muna ka mo ng abuloy, tabang kay isa magkita lawas ni Kristo, ato mo na kinaiya magdinabangay. Si Sister Mami Flora Manapol, inuwa na ng Panginoon tong last mga 2 days na karon. So, naang yang lawas sa St. Peter Funeral, Ipunan. Nadia, no? Kagabi, nag-service yung mga worker doon. Kagabi pa mang gibalis, mga 2 p.m. sa Saturday. So, may time ka mo, bisita ka muna dito. St. Peter Funeral Homes sa dako ng Ipunan. No? Sister Flora Manapol, si Mami Manapol, mama ni Sister Apple Jean. Ginawa na ng ating Panginoon. Kaya nasa langit na po siya. Amen? Amen. So, ganun pong buhay natin. Ngayon po, kung gusto nyo po magpalit ng tasa ba? Tasa. Para magtimpla-timpla po ng kape sa inyo, malala mo yung tasa nga may tatak Jesus Crusade. Amen. Na po sa information. Barato lang.
tag 130. Mag nga gwapo nga dako, may tatak nga Jismo Kusit. At least, dalawon mo na, may pangalan nga Jismo Kusit. Sakay ka sa jeep, magdala ka kape, anak mo lang, oh. Para makita ng tao, taga Mergo Kusit ka. Amin. O nindot pa ni mong tasa, brad. Taga Jismo Kusit ka. Amen. Makapag-share ka patuloy. Amen. Pero pag mga tumo sa ospital, ayaw gud pag-sulti nga taga Jismo Kusit mo, kay mag-quarantine ta dire. Amen. Sabihin mo, taga Bukid kami. Amen. Para way mga tao. Kaya pag mag-contract tracing, yung mga iro, mga kambing, mga baka, ilang i-quarantine po. Kung isabing taga Mergo Kusit mo, patay. Mas masirado simbahan ta. Amen. Kaya, mag-ingat. Before kita mag-decide sa nugulingon, ilagay natin maging safety tayo. Amen ba? Kaya delikado ang buhay natin karon, mainit. So, nagapanindog naman ka mo, gawas na soban nga nagalingkod pa, atos lang patindugon. Naglukso na ba kita? O mana. So, hanggang na kita sa atong closing prayer. Atong beloved Brother Alan Magallanes, mga minamahal, sandali lang. Hindi ito advertisement, kundi pasakaili lang. Ugma manggod, ikakasal na si Brother Arthur o si Brother Estrada Almeida, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat Lord sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa may pag-alaala, mahal na Panginoon, sa may pag-iyak sa Kalbaryo, alang-alang sa aming kaligtasan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sinamahan mo kami, mahal na Panginoon. Pinadama mo sa amin yung banal na presensya pamula pa sa MC, sa Jupol, sa Jupol, sa Suli. Mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon. Sa mabuhay na patotoo namin pakinggan, mahal na Panginoon, salamat. Iningatan mo sila, mahal na Panginoon. Proteksyonan mo sila, mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, sa awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, mula pa sa adult squad, children's squad, 100% single squad, sa pioneer squad, salamat sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, bigyan mo silang puso, mahal na Panginoon, tapat na bigay sa iyong silang kaputan, mga mahal na Panginoon, dahil higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita, mahal na namin paginggan, mahal na Panginoon, dapat kami, mahal na Panginoon, pagpatanaw maging banal, mahal na Panginoon, makapasok kami sa langit, hinanda mo sa amin, Panginoon, salamat din, mahal na Panginoon, paghatid mo dito sa kanilang mga mahal na Panginoon na safety, mahal na Panginoon, ganun din mo sa silang pag-uwi. Hatid mo sila safety, mahal na Panginoon. Daladalang kagalakan na mula sa iyo. Tingin samot na langin. Sa may prahang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglamanaway kita, beloved Lord, destruction.
Yes, I love you with the love of the Lord.